Mula Bacoor, Cavite ay bibiyahe kami papuntang Dingalan, Aurora Province. Kasama ko si Sir Joward at saka si Christian ay aming pupuntahan ang ginagawang kalsada na nanggagaling sa Dingalan papuntang DRT sa Bulacan. Kaya samahan nyo kami mga Lodski. Let's go! Ito talaga ang buhay rider. Ito yung mga lugar na nakaka-challenge. Ang daming mga motor, oh. Yeah. Siksikan. Tsaka nakakatindig balahibo yung mga katabi natin minsan. Lalaki mga trucks. So yun, 4:42 ng umaga. Nandito na tayo sa Plaridel Bypass Road. So far wala pa namang ulan, kaya medyo masaya pa ang rides. So di natin alam, mamaya baka sasalubungin na tayo ng bagyo. Oops, sorry. Thank you. So yun, ang nauna pa rin sa atin ay si Sir Joward, tapos si Christian. Talaga mag-rides kapag nga ganitong oras, walang traffic, malamig ang panahon. To Baliwag, left turn. To Cabanatuan City, right turn. So, ayun, oh, mga nagre-regroup ng mga samahan natin, mga riders, mga motorista. So kakanan kami dito papuntang Cabanatuan City. 56 yung XCS nila dito sa Plaridel. San Ildefonso na pala tayo. Welcome to San Ildefonso, Bulacan. 5:41 na pala ng umaga. Oh, daming mga riders, oh. Parang gusto kong magkape muna. So mga mga 100 kilometers na lang siguro, marating na namin yung I love the Dingalan. Ang daming mga riders talaga, oh. Time check muna tayo mga Lodski. 5:54 ng umaga. Nandito tayo sa Gapan City, Nueva Ecija. So medyo maliwanag ang panahon. Thank you Lord. Thank you Lord at walang sumasalubong sa amin na malakas na ulan. Buti na lang at magandang panahon ngayon. Nakikisama si Haring Araw. Ayun, oh. Ang ganda ng sikap ni Haring Araw. Ang next stop namin ay ang Cabaldon, yung may ibon. Tapos kuting picture, tapos I love Dingalan, tapos Dingalan Mama Mary. So yan yung mga pupuntahan namin. Tapos bala ko rin pupuntahan mga Lodski yung kalsada na ginagawa mula dito sa may Dingalan, Aurora papuntang DRT sa Bulacan. Tingnan natin kung ano na yung status ng kalsada na ginagawa nila dyan. So sa pagkakaalam ko, nasa mga 70 kilometers. Kung matatapos yan ay ang Manila to Dingalan ay maging 2 hanggang 3 oras na lang ang biyahe. Pero ang tagal naman natapos na yung kalsada ang ginagawa dyan. Nung ano ba yung endurance? 1.5 kilometers. Yung endurance na sinasalihan ko dati. Yung Quezon City Endurance Challenge. Parang dito kami dumadaan pa rin, eh. Walang pinagbago yung ginagawang kalsada dyan. Hindi pa natapos. Maraming tagal. Anong taon ba yung nag-endurance kami? 2023. 2025 na tayo ngayon, 2 years ago. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Dito pa rin ang mga motorista sa may rough road. To Dingalan
Turn right. 34 kilometers. 34 kilometers? Are you sure? 34 kilometers pa pala mula dito. Pero ang ganda ng kalsada dito. Kaya maraming mga riders ang mga pumupunta dito. Ayun na? Doon na. Sa may, yung sa may ibon. O, doon na lang tayo. Subukan natin magpalipad ng drone doon sa may ibon, sa may Gabaldon. Welcome to Laur. Ang daming mga nagpa-picture. Welcome to Laor. Wow. Dami. Ito pala yung river, sikat na ilog. Ito, naka-uniform pa oh. Naka-uniform pa sila. Kaso nga lang yung ilog, di maganda tignan. So ayun, nandito na tayo sa lugar ng Gabaldon. Yan, kikita natin yung ibon dyan oh. Ayan. Nandyan si Mulawin, kaya magpapa-picture tayo dito ngayon kay Mulawin. Dami rin mga riders na humihinto dito. Ayan. Ayan si Sir Jeward at saka si Christian. First time ni Christian dito. First, ikaw, pangalawa. First time ng motor mo. Dito tayo kay kay Mulawin. So ayun, proceed kami sa I Love Dingalan. Yeah. Yeah. So ayun, ang daming mga naghumihinto dito. Tapos yung iba dumiretso, diretso na sila ng Dingalan. Alright, ang ganda ng spot dito oh. Kasi yung kalsada diretsyon-diretso, tapos makikita mo mga kabundukan yan. Ang laki ng bundok oh. So ayun mga Lodski, nandito na kami sa may I Love Dingalan. Ayan yung I Love Dingalan. Maglilinis sila dito. Siguro mga taga dito sa yan, LGU. Tapos meron akong nakita dito. Ayan oh. Meron nakalagay dito, detour 60 peso for 4 days 100 insurance coverage. Ayan oh. So kailangan pa pala namin magbayad dito ngayon ng 100 kasi mag-overnight kami. Kaya siguro may mga nakapila dyan sa unahan oh. Nandito na rin kami, di
dire-diretsuhin na namin yan. Hindi muna kami magpapapicture dyan kasi naglilinis sila eh. Sila po sa LGU. Sa LGU? Ayun, magsasabi ko magkano. Ah, okay. Sige, thank you. Ayun pala yung tourism information, oh, nandun sa unahan. Ayan eh. Yung tourism information, doon daw magbabayad. Meron nga daw babayaran? Meron daw babayaran? Oh, insurance daw. Oo. Pag maputulan daw ng daliri yung rider, meron daw makukuha ng 100,000. Para sa ba yung insurance, no? So, si LGU nagbibenta na ng insurance pala dito. I love butas na bato. Saan kaya yung bato dyan na nabubutas? So, didiretso muna kami ng Carreño Beach Resort, mga Lodski. Tapos, sisilipin na natin yung kalsada na ginagawa nila dito sa Dingalan papuntang DRT dyan sa Bulacan. So, papahinga na lang siguro muna kami ng konti. Tapos, puproceed na kami. Uy! Ang ganda ng falls nun, no? Mamaya babalikan ko yon. Parang maliit siya na ilog pero ang gaganda ng pagka waterfalls niya. Ito na yata yung lugar ng butas na bato. Ang daming mga nagka-camping dito. So, ayan yung tent namin. Tapos si Sir Joward nakahamok. Dito si Christian din nakahamok. Ayan. Tapos mamaya magluluto kami dito. Meron naman kami dalang lutuan eh. Ito, butane at saka yung malit na table. So, palit muna ng ano. Yeah. Palit muna ng chinilas. Pakailangan ko ng bato. Para mamaya pupunta kami sa palengke at maghanap kami ng tuna. Basa yung medyas ko kanina. Lakas pala ng ano eh, no? Yung mga di pa basa yung kalsada. Talsik, you know? O hindi, pawis lang yata. Pawis lang. Ay, voice lang yan. Oo. Kasi di naman ito natatagusan ng ano eh, ng tubig. Ay, ang sarap. Palilim. Uy, kahit ambon-ambon lang, pwede na. Kahit pa bumagyo siya eh. Nandito na tayo eh. Uy, masarap sa tinula oh. Nagala lang oh. Tapos mamaya luto-luto na. Bibili ng isang malaking tuna tapos gawing tinula at saka kilawin. Kawawa naman si Doggy pag gawin natin kaldereta. Galing ay yun. Dami diyan. Galing Bacoor, Cavite, 200 plus kilometer din pala. Punta dito. Pero yung full tank ko, ano pa eh. Mahigit kalahati pa eh.
Ayun mga Lodski, good morning, good morning. Nagmamadali kaming mag-pack up kasi ayun, grabe makikita na dito yung bagyo o kaya yung malakas na ulan. May paparating kasi daw na super typhoon sa Luzon ng November 2. So baka yan na yung dulo. Kaya nagpa-pack up na kami. Pero yung iba dito parating pa lang sila. So kahapon hindi kasi namin napuntahan yung kalsada na ginagawa dyan dito sa Dingalan papuntang DRT Bulacan kasi umulan kahapon, kaya dumiretso na kami dito. Ngayon subukan natin habulin. So yun, yung iba dito baka bukas pa sila uuwi o kaya mamayang hapon. Tapos marami din mga nagsidatingan. Nagrin kasi kami dito ng mga kaldero mga Lodski. 50 isang kaldero, kaya ibabalik namin pero kukunin namin yung ID na iniiwan. Tara! So yun. Ang bayad pala sa pagkabit ng hammock dito ay 25, tapos yung entrance fee per person ay 100. Tapos ang binayaran ko ay kasi nagtayo tayo ng tent, ang bayad sa pagtayo ng tent is 150. So yun. So wag mo naman sanang umulan muna. Bumba. So yan, napaka cheaper, napaka mura lang, pero yung lugar naman ay sulit. Depende na lang din siguro sa mga maging katabi mo sa camping. Kaya kami naman kabilaan, katabi namin adventure, tapos yung sa kabila namin ay couple. So masaya, naging kakwentuhan pa namin. Sana hindi muna uulan, at least masilip natin yung kalsada dito. I love Ibuna. So ito yung barangay Ibuna. So nandito banda yung yung kung saan nagsisimula yung kalsadang ginagawa mula Dingalan papuntang DRT Bulacan. Pwede rin yata dadaanin dito pero may nakikita kasi kami doon sa unahan na malaking kalsada, tapos bagong gawa pa siya. Baka yun na nga yun. So ito na nga yun mga Lodski. Itong kalsada na kasi na yan ay papuntang papuntang Umiray, General Nakar. Tapos kaya papuntang anak ng umuulan doon sa bundok. Ay, hindi tayo sigurado kung tayo ngayon, makapagpalipad ng drone. Ayun dito rough road pa, pero doon sa unahan nakikita ko may malaking kalsada na simentado na. Siguro yung rough road ay dito lang to. Ang lapad parang 4 lanes na kalsada ang gagawin dito. Ay, parang excited to para sa mga motorista pag matatapos. Bulacan papuntang Dingalan, siguro mga less than 2 hours na lang. Lapad ito na nga yun. Okay. Kaso mahirapan tayo doon sa bandang bundok. May may nakikita akong pagbagsak ng mga ulan. Opya. Nako, tatawid pa yata ito ng ilog.
Ilog na to eh. Ilog na to eh. Malakas pa naman. So, yun. Tinignan namin kanina yung ilog dyan. Malakas yung agos. Tapos malalim, mabato-bato pa. Kaya balik kami. Mayroon pumunta dito sa amin kanina. Sinasabi nila may daan daw dyan sa unahan eh. Kaya yun yung dadaanan namin papunta doon sa unahan. Tapos dito banda mga Lodski, yung sa gilid ng bundok na yan, meron palang sobrang napakalaking ilog. Tara. Ang laki pala ng ilog dyan sa may gilid ng bundok na yan, no? Akala ko yung ilog, yung tatawirin lang sana namin. Pero meron pala mas malaki. Kaya siguro mayroong malaking waterfalls doon sa unahan kasi mayroon malalaking ilog. Meron daw daan dito eh. Ito kaya yon? Oh, dito daw. Yeah. Sanay na kami dito sa mga tubigan. Ito na nga yung maliit na kalsada oh. Hopya. Oh, kita nyo ang difference sa kalsada dito at saka yung ginagawa doon. Napaka sobrang laki. Daming mga bahay din pala dito. Pero probinsya ng probinsya. May tulay, may ito. Sarap maligo dito oh. Ayan oh. Ganyan din kami sa probinsya. Sa ilog kami naglalaba. Ang ganda. Sarap maligo sa sapa. Talayan. Boss, dito yung daan papuntang waterfalls. Dire-diretso lang. Malayo pa yon? Malayo pa po. Mga ilang kilometro? Mga 5 kilometers? Ganyan. Sige. Thank you. Ano? Probinsya ang klima, ang lamig. Palibhasa malapit tayo sa bundok ng
Sierra Madre, kaya napakalamig ng klima nila dito. Oh, grabe, ang lalim ng ilog, oh. Sarap maglangoy-langoy. So, sa ngayon daw, kasulukuyan ginagawa yung mga kalsada dito. So, sabi ng taga-tourism ng Dingalan at saka barangay tourism na rin, at ang sabi na sa atin ay hindi pa pinapadaanan ang kalsada dito papuntang DRT Bulacan. Siguro nga baka yung mga locals nakakadaan na, pero yung mga taga-labas hindi na nila pinapayagan na makadaan kasi kasulukuyang ginagawa nila yung kalsada. Siguro dahil sa delikado kaya iniwasan nila yon. Pero thank you na rin sa shout out na rin sa tourism ng LGU dito sa Dingalan. So, ito yung sinasabi nila na ginagawa pa lang, oh. So, tingnan natin kung hanggang saan kaya natin na tagusin. Ano, kaya? Kaya nyo? Oh. Pag hindi kaya, balik na lang tayo. Diretso tayo? Tingnan natin. Kaya naman no? Kasi may mga motor nakaakyat eh. Hindi. Ha? Oh, DRT na daw yung sunahan eh. So yung sunahan, parte na siya ng DRT. Tingnan natin yung... Tara. Doon, dulas. Tapos dito may ilog, oh. Malakas ang ilog. Wala, malakas ang agos. Wala na. Oo. So yung simento hanggang dito lang talaga siya. Tumirik. Oo nga, tumirik. Ha? Yung sa gilid. Malalim. Ganyan? Oo nga, tumirik na siya ata siya eh. Ikot tayo doon. Tingnan natin, tara. Tingnan namin, may ibang kalsada kasi na maliit doon eh. Kasi dito, yan oh, may nakikita kaming dinadaanan ng mga yung gulong na malaking sasakyan. Ayan oh, may maliit na kalsada eh. Titingnan namin kung pwede bang sa akin walang problema kung medyo mataas-taas yung tubig. Ang inisip ko itong sila Sergio Ward kasi mas mababa yung motor nila. Baka madisgrasya pa yung motor nila, malaking problema, malayo pa yung uuwian namin. Super green yung kabundukan. Siguro dito sa bandang Aurora walang mining kasi yung ilog dito napakalinaw eh. Ganon din? Ganon din? Malalim no? Mahaba to. Oo. Malalim ang ganyan sir. Mahaba din. Wala na, paliparan na lang natin ng drone. Pag ipipilit natin, baka mamaya madisgrasya pa yung motor. Ang layo pa ng uwian natin.
Ha? Palipad na lang ako ng drone. Wala, ang lalim ng ano eh. Ang lalim ng tubig. Yung mga motor kanina dito, iniwan oh. Yan. Tingnan natin kung paano tawirin ni Kuya. Tingnan natin kung paano tawirin. Abot yung tambotso eh, no? Rosy lang ang sakalam. So Rosy lang ang sakalam. Ay. Tingin ko naman kaya sa motor ko. Pero siyempre iniisip ko yung sa kanila. Yeah, okay. Wala, hindi kinaya. Kung kailan pa lipad na yung drone natin, lumakas yung ulan. Kaya wag na lang natin hindi na tayo makipagsapalaran. At least nagkakaroon tayo ng idea dito sa ginagawa nila ditong kalsada. Tsaka tinanong ko yung dumaan dito na taga rito, yung simento hanggang dito lang daw. Pero kung malakas naman daw talaga yung motor mo, makakarating pa daw hanggang doon sa dulo. Ay ko. Siguro yung may waterfalls doon sa unahan, kaya pa pasukan ng motor. Kaya yun. Tara. So, hanap muna kami ng masisilungan. Lumalakas na yung ulan.